things that we can learn today. Mga igsoon sa Ginoo, ang topic nga ko pagdadong ko nga buntag sa inyo, usa ka topiko nga kanang medyo lisod. Unya usahay murag katangan nagalantaw niini, murag listan ta pagpresentar tungod kay naay mga tao nga usahay di makasabot niini. But you know what? Let me just first give you an outline. Ingani. We give this message to help. We give this message to sound off a warning. And then we give this message as a hope for everybody who's under this. Because our topic this morning is this: how to help a sinning brother. Usa ito pagtabang sa usa ka igsoon nga nasa sala. Now, let me just say it this way. Although the word I'm using is brother, yet it is synonymous with the word sister. Meaning, di lang ni para sa mga lalaki, para naman sa mga babae, and with the pronoun he, with the pronoun she, para sa silang pagpagi. And so, as we have this one here, as an introduction, mga igsoon sa Ginoo, daghantag mga igsoon nga nawala. Daghantag mga igsoon nga nahulog sa sala, nga wala na nakabalik. Daghantag mga igsoon nga unta nakabalik kung atong gitabangan. Daghantag mga igsoon nga di na makabalik kay nga atong pagtabang sa ila, di kaigo silang kinahanglan. Mga igsoon sa Ginoo, you know what? This is why I'm bringing this message to you this morning, because I need you to understand this. That we should help each other. Kay balo ko nga daghantag may nabawaan ng mga sala sa mga igsoon. But you know what? This is not to celebrate their sin. No. This is not to show to other people how good we are. But this is how to show to other people that we can help them come back. Nakis na makabalik sa pag-alagad sa Ginoo. So this morning, we're going to read this passage first, okay? Matthew 6, and follow with me, it goes there. And forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not unto temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Matthew 16, Matthew 18, nagasulti siya din. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Somebody, Brent. But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. And if he shall neglect to hear thee, them, tell it to the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as a heathen man and a publican. Verily I say unto you, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you bound on this in the house of the earth, which shall loose in the earth, it shall be loosed in heaven. Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything, they shall be asked, and it shall be done for them all of the Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there am I in their midst. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Jesus said unto him, I say unto thee, until 7 times, but until 70 times 7. Ingon niya nini, until 7 times? Ingon niya, no, until 70 times 7. So maigsoon sa Ginoo, magampo sa kita. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you Lord for today. Ginoo, nagaampo kami, tabangan nimo kami Ginoo, nga makasabot kami. Nga kaning amo Ginoo mga istorya nga paghimong kang buntag, dili Ginoo istorya Ginoo nga walay
background. Kundi Ginoo istorya kani Ginoo sa mga butang sa mong kinabuhi nga maggamit namo Ginoo sa pag-alagad Ginoo kanimo. Ginoo nakahibalo kami nga walay usa sa amo Ginoo nga wala nakaagi niini Ginoo. Nakaagi kami nga tanan. Galing kani Ginoo giatagan nimo yung panahon nga makabalik sa imong atubangan. Gipatawad nimo kami sa among mga sala nga kami mawalaan og sala namo Ginoo, makabalik kami sa pag-alagad Ginoo kanimo. Diyos, nagaampo ako. Nga ikaw magtabang Ginoo kanamo karon nga buntag, ikaw maghatag sa imong panalangin. Nga kami nga tanan nga niya dinhi o Dios, makaangko niini para sa among kaugalingon ug para Ginoo sa uban nga among mangigsuon nga niya dinhi. Nagaampo kami Ginoo sa imong panalangin karon nga buntag, ug kami nagaampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong outline ko nga buntag, tulo lang kabo, confront and correct him. Number 2, bring him back and help him grow. And number 3, those who do not come back. What do we do? So ang primero may iso sa Ginoo ingani. Primero is confront and correct him. Number 2, bring him back and help him grow. Number 3, those who do not come back. What should we do? And so number 1 na ato makita nga mag-iso sa Ginoo is that we should confront and correct him. Now, ang ato makita na mag-iso sa Ginoo nga butang is this. Kita nga mga Kristiyano, daghan gitag na itabawaan nga mag-iso nato nga nakasala. As a matter of fact, inganin tabo sa ato. Ang uban sa ato nahibawaan sa uban ang ato nahimo. Ang uban natago lang. Wa nahibawaan. Muna isulti na ako sa usa ka pagumangko ni Phoebe na ko, Brad, muna ko sa iya, ang imong nahimo nahibawaan sa daghan. Sorry ka na lang. Pero pasalamat kang nahibawaan sa uban, kaya parang patawag nila. Ang uban natago, nga hangtod sa hangtod, di makita. Pero nahadloks na nga basig usa ka adlaw mo gawas na. So may iso sa Ginoo, kita nga mga Kristiyano nga niya karon nga buntag. Ang atong trabaho is this. When we see a sin of a brother, number 1, we should go to him and tell him and correct him about that sin. So, number 1 nga paghimuon nato mga iso sa Ginoo ani. We should forgive him. We should forgive him. We can read this in Luke 17:3. Nga nagasulti sa ato og usa ka butang ngonia, take heed to yourselves. If thy brother trespass against thee, rebuke him, and if he repent, forgive him. Mga igsoon sa Ginoo, ingani may tabo sa ato. Number 1, ang ato igsoon naghimog sala sa ato. What do we do? What do we do? Hulaton ta siya mga pasaylo sa ato? Or pasayloton na siya? Mga igsoon sa Ginoo, dako nga butang nga madumduman nato, nga kita ang sinugdanan sa pagpasaylo sa mga sala. Dili nga kita maghulat nga, ani ka din sa ako, pakay ka pasaylo, pasayloon ta ka. Dili. Ang pagsugod na anak nga tibuok cycle is this. You forgive the sinner before you. Ampuan nato, patawaro nato, ampuan nato nga Ginoo maghatag sa ato paghunahuna o pagbati nga ang iya nga nahimong sala sa ato magtahaw, mabugnaw unya sa ato makita nga siya igsuon nato. Mga igsuon sa Ginoo, lisod ba ya? Diba? Lisod ba ya ka nakaigsuon nga naisala sa imo? Mo man ni mga butang sa atong kagalingon nga lisod nato makita. But you know what? When a brother sins against you, ang ato mga dughan kapitik. Ang ato mga dughan kasulti nga dili pwede. Ang ato mga dughan kasulti balos. Pero mga igsoon sa Ginoo, ang ato mahimo, ask God for you to forgive his sin. Pangayoon na to sa Ginoo nga mapasaylo na to sala nga nahimo sa ato. So kita nga nahimo anong sala, ang ato imong Ginoo tabangi ko nga mapasaylo na ako na igsuon nako nga naghimo sala sa ako. Mga igsoon sa Ginoo, let me ask you, how do you know na nakapatawad ka og sala sa katawo? Example, imo igsuon naghimo sala sa imo. Gipatawad nimo siya. Ang pangutana, paano ka makahibalo nga napatawadan nimo siya? Paano? Di ba? Duha ka pulong, di ba? Ang atong pirmi ginagamit, when you forgive, you forget. When you forgive, you forget what he has done to you. So, pangutana yung ani, how do you know na napasaylo na nimong tao sa iya sala? Mga igsoon sa Ginoo, kita nga mga Kristiyanon na ay pulong nga forgive and forget. But you know what?
we can never forget it. Di kini na malimtan. But how do you know nga napasaylo nimo siya? Ingon pa sa usa nga nagsulti niya niya, mahibawan nimo nga napasaylo nimong imong nagkasala nimong igsoon sa imo kay makita mo nga duha wala na alibangbang sa imong tiyan. Kagi mo ana? Wala na galupan nga alibangbang sa imong tiyan nga burot imong tiyan bang makita malipayon ka na. Wala kusog sa imong tiyan nga nagalibangbang nga lupad-lupad. Kaya nga naman, napasaylo na nimo siya sa iya nga sala. Mga igsoon sa Ginoo, ako nagasalig nga na may tabo sa ato. But another verse, ingon sa pulong sa Ginoo dinhi. Ingon niya dinhi, let me read it. James 5:20. Let him know that he which converteth the sinner from error of his ways shall save a soul from death and shall hide a multitude of sin. Mga igsoon sa Ginoo, beautiful verse because it shows to us what God can do through us. Kita magamit sa Ginoo nga agianan sa panalangin nga ang ato matabangan mga butang nga matagan og kinabuhi. So, at first, number one, we forgive. Bisag di sa mga pasayloan na siya. Pasayloan na. Now, number two is this. Now, before number two, the question is this. Is there a process of our forgiveness? Before number two, is there a process of our forgiveness? Mga igsoon sa Ginoo, yes. Nabasa na ito ni ganiha, but let me just read it to you. Matthew 18, from 15 to 17. Ingon niya din. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Mga igsoon sa Ginoo, nato niyo ng verse, ngunyan na, if tell him his fault between thee and him. If he hears thee, thou hast gained thy brother. Mga igsoon sa Ginoo, mo na nga ito makita. Nga kung ang imo igsoon, nakasala sa imo, number one, ayaw na ipang-chismis sa uban. Ayaw na pamalita sa uban. Ayaw na. Kung di ka makasulti siya, ihilom lang na. Di para sa ato sa iba nga, nagkasala nga ito igsoon, taran nga aslingan nakibalo na. Di na rin anak. Magkasala sa imo, number one, pasayloon nimo. Ikaduha, kasalaman siya. Adtuon nimo. Ikaw raw sa. Istoryaon nimo siya. Brad, igsoon man ta. Kung nakay na mo sa akong sala, pura kalisod yun. Pero ipasaylo ka na ka. Kung yan mo yung sala, gani. So, go to him and tell him about his sin. If he hears thee, if he repents, thou hast gained a brother. Nakadaog ka usang igsoon kung naimo siya nga madala sa Ginoo. Number two, but if he will not hear thee, then what do? Then take with thee one or two more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. So kung di sa amin ang ikaw nag-ato rito, balikan ni mo tro. Dala kang witnesses ni mo, na kay witness. Ang witness ni mo at least, isa o duha. Uban sa imo, tulo na mo kabok. Ingon niya din take with thee 1 or 2 witnesses. And then ang may tabo dayon nga, istorya sa otro, istorya. Okay. So, kung maminaw sa imo, good. Kung dili, so good. Diba? But the next step is this. If he shall neglect to hear them, tell it to the church. Mo ni pinakataas nato nga ranggo. Kung di sa maminaw sa imo o sa mga witnesses nga imong gidala, ang imong himuon is, you tell the church of his offense. Di ka simahan. Mga igsoon sa Ginoo, wa nato nagahimuon. Diba? But if we neglect to hear the church, what do? Let him be counted, let him be unto thee as a heathen man or a publican. Publican meaning a big sinner. So, kita sa atong simbahan, wa nato nagahimuon ini, di ba? Wa nagahimuon ini. Nga nakay nakita nga sa kaigsuon nimo, nakay nakita nga gigihimo, wa ka tagasulti nga brad, sala na. But you know what? One of the things that we should do is that we tell him about that sin.
When we do that, we gain a brother when he repents. And so, the process of forgiveness goes this way. Number one, personal visit. Imong kagalingon kapag adto. Number two or three witnesses uban sa imo. And number three, tell it to the church. Mga igsoon sa Ginoo, lisod baya nga kaning ikatulo gamito nato na. What do we do? Do we tell all the 800 people of Bethel Baptist Church of a thing that has happened? Dili. Except kung ang skandalo, karang nga tao na kibalo. Ha? Pero mga igsoon sa Ginoo, we have this process of forgiveness. Number two, giving forgiveness, let him ask for forgiveness. Nakapatawad ka na. Imong dughan, blanco na. Wala na libang ba mo siyang tiyan. Nakasulti ka, nagpatawad mo siya. But let him ask for forgiveness. Siya dapat mangayo pasaylo. Siya dapat ka nakasala, dapat mangayo pasaylo sa imo. Dapat siya magsulti nga, sorry, Brad. Pasaylo. Mga igsoon sa Ginoo, kita nga mga Pilipino, morning atong problema, kay lisod gyud ta mangayog pasaylo. Lisod. Pwede sugod pa ta hilom-hilom lang na, di na pangayon pasaylo. But you know what? If we are believers of the Lord, the thing that should happen to us that we ask forgiveness of the things that you have done. Nakasala ka, pangayog pasaylo. Nahimo kang offensive sa'yo, pangayog pasaylo. Kaya kapag himo ni pangayog pasaylo, ang may tabo dahil nga, pasayloon ka, tibo ka kung nga context niya na, wala na kay sala, unya, dili ka na, dumdumon niya sa imo na mga sala. So may isuon sa Ginoo, ang ako bito nakita is that, kita nga din sa Bethel of Baptist Church usay, natin mga problema usay din eh. And then usay, nalimtan lang. Usay, natabunan lang. Usay, talikdan lang. Punara sa yapon sa anong likod. You know what? If ever that happened to you, nga naigsuon mo nakasala sa imo, o niya imo talikdan lang, talikdan lang, limti na, ay nagbalik ka. Isulti na si Ginoo, nakasala man to siya, pero sige na, wala to'y labot, tapos na to. Because if we give forgiveness, then that person should be forgiven totally. And so, what do? Let him ask for forgiveness. Number three, let him resolve to do good. Dapat siya maigpasaylo, o niya dapat siya magsingon siya nga, gikan karon, maghimo na ko isakto. Gikan karon, di na ko maghimog dautan. Gikan karon, himuon na akong pinakamaayo na ako nga paagi sa akong kinabuhi. Mga igsoon sa Ginoo, of course, you know these people. Nakibalo mo yung mga tao nga atong ginadlantaw, nga sila di ay naghahatag sa atog kay gayunan. Daghan. But you know what? It's amazing how God can use forgiveness. Because too often kita nga nagalantaw sa pagpasaylo sa Ginoo, kana nga tao, di man Ginoo na pasaylo. Laom kaya himo na sala, bugat kaya na himo nga sala. Ako, di ko makapasaylo. Yes, dili ka. Pero ang Ginoo makapasaylo na siya. Ang kalaom siya sala na tuan niya, maabot sa Ginoo siyang kamot. Makuha niya, malabot niya, unya madala sa ibabaw, unya taga bagong kinabuhi. If that be the case, pasalamatan na itong Ginoo siyang kaayos tumang kinabuhi. Kaya siya nagluwas sa ato, gikuha niya kita sa tumasala, unya gibutang kita niya sa mga lugar. Mga igsoon sa Ginoo, number one, let's ask God for forgiveness. Let's ask God. Dili nga limot-limutan na nato. Okay, that's number one. Okay. Number two. Bring him back and help him grow. Bring him back and help him grow. Now, nayo sa ka-pastor sa Manila, nga sa ila nga simbahan, nayo sa kanila ka ministry. Ang ministry nila ay ngani, gatabang sila sa mga pastor nga nahulog sa sala, nga makabalik sa ilang kinabuhi nga masakto. Now, ang pangutana sa uban, pastor, nganong gatabangan man yung mga pastor nga nahulog sala? Nganong gatabangan man ni muna? Makabalik pa ba dahil na mag-alagad sa Ginoo? Mga igsoon sa Ginoo, ingon niya, kung dili mo magtabang, kami lang magtabang,
pasagdan namin ninyo. Kaya kung di mo magtabang, inyong kaugalingon, wa mo kibalo kung sa kabugat na gilagdala. Kung kami nga nagatabang din nagatabang mi para makabalik sa pag-alagad sa Ginoo. Nga, dili na pre sa una, kung makaalagad pagyapon sa Ginoo. What does that mean? It means like this. Sa una, nagapastor siya. Sa una, nag-alagad sa Ginoo simbahan. Nagkasala siya. Nahulog sala. Pagkahulog sala, kita nga mga membro simbahan ng atong unahuna nga, di na gina siya makapahimo nga pastor. Yes. Na ay disqualification sa pulong sa Ginoo. Pero kita nga mga isuot sa pagtuo, dili kita nga disqualify sa alagad sa Ginoo. Diyos ang disqualify sa ila. So, kung kita niya din ang alagad sa Ginoo nga disqualify, what do we do? Pangita na itong paagi, nga matabangan siya, nga makabalik sa pag-alagad sa Ginoo. Maybe he will not become our pastor again. Maybe he will not be a leader in the church again. But if he can live a life that is good, if we can live a life that is godly, then we have done our part. I have a friend. Ang ako nadunggan is that napriso siya. Pero pastor ni siya. Napriso siya. And then, dito sa prisuhan, nagsugod sa trabaho dito. Nagbutal sa simbahan. I don't know, tinodo dili. Pero, nayabugado nagtabang sa iya na na-acquit siya, kagawas siya. And so, nakagawas na siya, ang naitabo dayon nga, ang iyang amahan na pastor pod, murag istorya ilang simbahan, nga kumusugot ba sila, nga siya makatabang sa simbahan. Ang mga tao simbahan, nagsugot. Karon ang iyang amahan, tigulang naman, ang nagpastor, siya na. Ingon sa uban, pastor, kana nga pastor di man naangayan, mga pastor sa samang simbahan. Mga igsoon sa Ginoo, kinsa man ta nga magpangutana sa qualification sa mga pastor. Di ba? Kinsa man ta. Nganong kita mag-disqualify sa iya sa pag-alagad sa Ginoo? Ang nahibawa natong ingani, ang pastor na trabaho. Ang pastor nagatabang, nagabantay, nagauban, nagalidera sa mga tao simbahan. Kung ikaw gihimo sa Ginoo nga leader na, bisag kung sa imong background, gamito ka sa Dios. Gamito ka sa Dios. Pero kung di ka gamito sa Ginoo, di ka na dinha. And so ako nakakita nga, kita nga mga Kristiyanon, dako nga butang, ang mahimo nato kung kita naay mga agianan sa pag-alagad sa Ginoo nga makabalik ang atong mga igsuon sa pagtuo sa Ginoo, makabalik sila o magtubo sila sa pag-alagad sa Ginoo. Now, dinhi sa ato sa Balay-Balay, daghan tayong mga tao ng ilang mga title is pastor. Kato siya, pastor to siya, kaya nagawas, graduate sa Bible School. Kato pastor to sa kana siya, kaysa una pastor ka ng simbahan na. Daghan na sila din sa bukid nun, daghan din sa ato. Unya, ang tawag na to sila karon gyapon, pastor gyapon. Now, ang uban nga pastor, wala na sa simbahan. Wala na sa simbahan. Kaya mga tiguang naman, nag-retire na pagka-pastor. Now, ang uban nga mga pastor, duwa na sa simbahan, kaya nag-backslide o whatever, o wala na sa mag-alagad sa Ginoo, nagapangitag pagi nga mabuhi. Mga igsoon sa Ginoo, ang pangutana na ako ingani. Unsa man di ay ang qualification sa usa ka tawo para tawgon nato nga pastor. Ang usa ka tawo nakagraduate sa Bible School, nasa degree, napasa uban nga degree, graduate sa Bible School. And so, mao ba na ang nagahimo sa iya nga qualified siya nga may mga pastor? Mao ba na dili? Or, ang usa ka tawo nag-alagad sa Ginoo, wala gi siya nakaadtog Bible School. Wala gi siya nakagraduate og usa ka kurso sa Bible School. Wala gi siya natudloan sa Bible School. Pero nag-alagad sa Ginoo sa simbahan. Nag-alagad siya dala ang mga tao sa tila sa Ginoo. Ang pangutana, tawgon ba nimo nga pastor o dili? Or katurang mag-graduate sa Bible School, tawgon nimo nga wa nag-alagad sa Ginoo. Mga igsoon sa Ginoo, let me just say it this way. Kung ako yung pangutanon, sugot ko nga tawgon nato ang dili graduate sa Bible School nga pastor.
kay nag-aalagad sa Diyos. Nag-aalagad sa Diyos. Dili man ang pagka-pastor ang nag-graduate sa Bible School. Kay na nag-graduate sa Bible School, duwag ang pastor. Unya, usahay kita sa atong nga huna-huna, nga graduate na sa Bible School, pastor na siya, dili. Na yung mga graduate sa Bible School nga mga graduates nila, nga dili pwede mag-pastor. Backslide paghapon. So, kita nga niya dili karon na kay balo, nga ang usa ka tawo nga nakasala, usa ka Kristiyan nakasala, ang atong himon is that, bring him back. Ipabalik sila. Ipabalik sila. Unya, patubuo nato, tabangan nato nga magtubo sa atong simbahan. So, what do we do? Usa atong himon, magiso sa Ginoo, ang atong himon ingani. Number 1, bring him to our fellowship and family. Mga igsoon sa Ginoo, kabalo mo, lisod ba na? Lisod ba ya? Example, sa among balay, karon, sa una sa among balay, kami rang duha ni Phoebe diya karon, sa una. Kaya balo mo unsa? Gikan sa una, sa among balay, walay uban nga tao nga nag-uban sa amo. Ang nakauban sa amo, amo ra mga anak. Duha na mo ka anak. Karon ang among mga anak, wala na. Ang usa tuwa sa Thailand, minyo na. Ang usa na sa Manila, katrabaho. She is 29 years old, nasa Manila. Sa balay na mo, na usa ka tao. Adopted na mo. Kaya ba naman sa? Lisod ba yan na? Lisod. Number 1, iyang background. Kaya ba sa background niya? PDRC. Kasi background niya? 8 years. Sudod. Kaya ba sa background niya? Karnaper. Background niya? Uban pa nga krimen. Drugs uban pa. But you know what? Ako nag-aampo katabangan mi sa Ginoo nga madalas sa pamilya o sa fellowship sa Ginoo. Nga makita niya ang kaayo sa Ginoo sa amo, o niya makita niya ang kaayo sa Ginoo nga makaabot sa iya. If ever that can bring him, God can bring that to him, I know that the chaste life will be until he dies. Mga igsoon sa Ginoo lisod. Pero kung kita makahimo ni ana, mapakita nato sa ila nga kita day mga anak sa Dios. Tabangan kita sa Ginoo, mapakita na sa ila nga sila mahimo nga panalangin sa Ginoo. Number 2, allow time to heal him. Hatayig panahon. Hatayig panahon. Nga ang panahon nga magtabang sa iya, nga makabalik sa iyang naandan, nga maayo, nga kaimtangan. Kay balo mo, for the past year, we have been going back and forth sa PDRC. Yan sila natidasan. Kunya kay balo mo, magsulod sa PDRC ang uban hadlok. Mga inmates man na, mga priso. Ika sa drug addict, mangunguot, hold upper, rapist, na. Okay, balo mo sa? Ang last na mo. Primero na pagsulod na, uban si Mr. Del Socorro. No si Mr. Del Socorro sa mo, Pastor, maguli na kung mato na kong Amerika, kasi bilin din ako. Nako nga, Brad. Wala ako kay balo. Kung kami ni Phoebe, kaunang-una ng idaan na. So, nagsunod dito, una na mong sulod, ang tao nga nag-auban sa amo is 39 kabuok. Ka mga inmates, 39. Unya ang gwardya, usay duha, usay tulo. Ang kauban. Karon, kabalo mo pila, ang gagawas ng mga inmates. The last time that we were there is 88 inmates. 88 ka mga inmates. Unya ang gwardya namo, usala ka babae. O Ginoo, maluoy kayong taon sa amo. Saan namo ni? Di ko kaila sa mga ngalan nila. Di mi kaibalo sila mga backgrounds. Di mi kaila kung saan namo sila. Ang ilang mga dagway, mabuutan na kayo. Kung kabalo ko, beyond that smile, beyond that face, beyond that head, is a man that's been groomed to do bad. Kung ako sa ila, dumdumunin nyo ni, nga ang ginura makahatag sa inyong paglaom. So I said to them, there's a time that you should heal. Ingon na mo sa ila,
We are now preparing a place for you, para sa inyo. If ever you get out from here, kay baluko nga inyong una-una karon, asa mo paingon. Una-una niyo, Ginoo, asa ko magpaingon. Asa ko paingon. Asa ko paingon. Kay nabawaan ako nga inyong kauna-unaon. Kung mag-uli ko dito sa akong balay, akong pamilya, di man ko welcome. Ang isulting na sa akong negative man. Pag negative na, ang ilang una-una, katuyok na. Ato sa barkada dito, kita ang hilas nila. Pagkauman, balik na po sa druga. Taon-taon, balik na po sa DPDRC. Nako, unsa man nga itong himon sa ila? Nako, allow them to heal in time. Allow them. Nako, maghimo mong balay para sa inyo. Asa mo mga kapuyo dito, binuran lang. But at least makita ninyong kaibtangan nga kamo maayong inyong makita ng mga butang. And so I said to them, pray for us. Pray with us that you can finish that place and then you can stay there. Because I know that you need this as you go on for the Lord. And so that's just two. Number 3, allow him to share with our fellow believers. Kaya kung dili sila makakita sa atong mga kauban, di sila maka-fellowship sa atong mga kauban, ang ilang fellowship bitaw, si pastor gato dito, si ma'am gato dito, siya bilin sa balay, unya magabot sa balay, uban na po sila nga duha. Kunya, unsa man ato na dili pwede. Dapat nga sila uban sa ato. Dapat sila makita nila kung unsa ato kapang himuon. Dapat nga makita nila kung unsa ato kapang ang himuon ng mga butang. And so I praise God. Kaya ko nagatuo nga naay tuyo ang Ginoo sa atong katerangan niya sa Bethel Baptist Church. Because if we can allow somebody, then that can be a blessing to all of us. And so the fourth one here is that do not spoil him. Meaning, ayaw siya himuang kanang tanan nga butang, ihatag na siya. Kay balubi ata silang panginabuhi. Usahay bitaw, na kay balot sa mga kinabuhi sa atong mga kauban. Mangayog ingani, mangayong ani. And then what do we do? Hatag na. Anyway, gabag ko naman na. No. Hatagig panahon nga mag-ayos siya, ay po spoil. Ay gihatag tanan. Makaibalo man na sa makasabot man sa tawang tagapanghimuon. Nga kita di ay iyang ginikanan, kita di ay iyang mentor, nga makatabang sa iya pagpauli sa Ginoo. And so, as we have this one there, we ask God and say, God, help me. Help me. Because I want this man, I want this brother, I want this sister to grow up. I want them to see you in our lives. I want you, Lord, to be the point that they can see. And so, we have them there, and the point is that we should bring them in and let them grow as they go on. And so, pasalamat sa Ginoo ni Ana, di ba? Because we know that we have them with us, and they grow with us. And then, pasalamat sa Ginoo siyang kaayo, because we know that God is good to them. Number 3, and this is the last part here. How about those nga nato nadtuan na? Di gid mo sugot. Di may pasaylo. Nato simbahan, wala gyapon. Gipagyan nato daghan nga mga maayong butang. Wala gyapon mahimo. Now, what do we do to them? Now, let me read this please to you. 2 Thessalonians 3. Ingon din is verse 6. Ingon niya, now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which you received from us. Verse 14, and if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. Verse 15, yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. Mga iso sa Ginoo, di nato makita ba nga, ang kaayo sa Ginoo day nag-abot sa ato. Ingon niya din kung ang usa ka tawo, di mo sugot, nakasala siya. Di mo sugot, di mga ipasaylo. Di gyud. Usa tong himuon, ingon sa pulong sa Ginoo, we can leave him with a space. We can leave him to his place. Unya kita magpalayo sa iya.
But ingon niya sa last verse 15, yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. Mga igsoon sa Ginoo, gitudluan mi sa Bible school. Ngani. Ang tao nga di mosunod sa Ginoo, pasagdi. Ang tao nga di mosunod sa Ginoo, ay katagi attention. Ang tao nga di mga pasaylo, ay katagi attention. But you know what I realize now? No, it's not. It's not. It is not. We are not going to leave them behind. We're not going to leave them to their place. We are going to be admonishing them just like a brother. Igsuon nato na sa Ginoo. Igsuon nato na. Gipakamat ka na ni Jesus. Iya gibutang sa ato kanang tao para matabangan nato. So, kita nga niya din karong nga buntag. Ang dako nga butang sa atong kaugalingon is this, pangutana. Unsa man ang atong gihimo sa atong igsuon. Unsa man. Now, with that, let me just give you two more things. And these things are the hardest part. Duha kalisod kay nga butang. Number one. This is hard. Number one. Consider him as part of our family. Pwede dire. Can we consider him as a part of our family? So sa Ginoo. And number two, could he consider him not an enemy, but a brother? Kana ang mga butang mga iso sa Ginoo, padlawman nato na kuna-kuna. Unsa atong himuon para nga atong igsoon makabalik sa Ginoo? Unsa atong himuon para ang atong igsoon nga lisod dito sa Ginoo madala nato balik sa Ginoo? Let me tell you this. Ang akong lolo sa una, si Tulio Lumilang, taga Kalasungay, pastor. Pero si luno na ako sa una, pastor to siya, nga wala na to doon ng Bible sakto. Part to siya sa mga pioneers nga pastor din sa Bukidnon, nga magtuon og Biblia sa kasimana, unya magawas na pod og 5 ka 4 ka simana sa gawas wali. Nya balik na pod para maminaw. Pero si lolo na ko pastor. Kaya balumon sa akong amahan pastor pod. I have never thought of becoming one. Wag ko naguna-kuna ni ana. But as I look back, ako nakita nga dili man akong amahan ng pastor, ako mga uncles pastor pod. Ang uban. Pero may iso sa Ginoo, ang kaayo sa Ginoo gihatag ginusugo sa ako is that gihatag ko sa Ginoo kay gayunan. Nga makita nako ang among gagian, makita namo ang among giagian nga mga lugar, unya makakisulti ko Ginoo, I can serve you with what I have. So, ang ako nakita is that sa una, ang among pangabuhian is lisod kayo. I told you this. Na sa una, among mga biste, among mga kwan, layo. Karon, lahi na. But you know what? One of the things that we can always consider is this. There are those people who are really hard to bring with us together. It's hard. And so what do we do with them? What we do is that we allow them to be with us. We allow them to be with us and consider them not as an enemy, but a brother. So mga iso sa Ginoo, kung mao na nga ito pagkalantos itong kinabuhi, salamatan na ito ang Diyos, di ba? Nang Ginoo din makahatag sa ato o kay gayunan na mahimutang alagad niya. So, I don't know this morning. I don't know. Wala ako nakibalo sa inyong mga pamilya. Wala ako nakibalo. But maybe you have somebody at the back of your head. So, Ginoo, di ko makapasaylo anak sa iya. Dako kayo sala sa ako. You know what? If you don't forgive him, you lose your patience and you lose your sleep. Ikaw mag-anto sana. Pasayloan na, brad. Pasayloan na, sister. Pasayloan na. Ibutang na sa limot na. Ibutang na. Ay na kuna-una. Pasayloan na. Unya, kuna ka din ka ng kabuntag. Unya, dagang ka atraso. Makaingon ka nga, dagan ko na himuan sala. Kanang imong gimuan sala, at tuwa na sila. Sulti nga, brad, pasaylo. Bisag di ka man pasayloan, basta nakapangay ka pasaylo, okay na na. Kaya naibawaan nato nga atong kinabuhi, usa lang.
Ang atong kinabuhi usa lang uban sa community nato. Kung kita napasaylo sa Ginoo, ang atong kinabuhi magayo. And so if you're here this morning, you hear this message, I don't know how you're going to do this, but one thing I want you to do is this. The word is forgive. Forgive. Pasaylo, brad. Pasaylo. Pasaylo ang nakapasala sa imo, ang nasalaan nimo, pangayo po pasaylo. Because of that, we can go together. Let us pray. Ampo kita. Amahan nga langit nun, salamat sa mga kaayo Ginoo kanamo. Salamat o Diyos nga kami gatagan nimong kay gayunan nga makaila Ginoo kanimo. Salamat o Diyos nga kami niya karon nga buntag. Gatagan nimong kay gayunan o Diyos nga kami nga niya dinhi nakaila Ginoo kanimo unya nakahibalo sa mga pulong. Kami Ginoo tabangi nga kami Ginoo makapasaylo sa uban namong maigsuon or magkaila or mga kauban or mga silingan. Tabangi kami Ginoo nga amo Ginoong kinabuhi mahimo Ginoo nga maayo. Nga amo man kasing-kasing Ginoo walay matago Ginoo sala. Nga amo mga tiyan Ginoo walay alibangbang nga nagadupad-lupad. Kaya among pasaylong uban Ginoo. Pinapangayo namo Ginoo kanimo nga pasaylua kami Ginoo na mga butang. Pasaylua kami, pasaylua sila Ginoo sa among kagalingon. Pero kung niya ka nga buntag, unya ikaw nagkakatraso man nga tao. What you can do is that you go to them and ask them. You go to them and ask for their forgiveness. Because by doing that, the community will become better. So I don't know this morning if ever you are here, but I know that we all need this. We all need this to forgive you and to forgive ourselves. Because as we go on serving God, we need each other to plant our feet together and do our best for our Lord, God, and Savior. And so this morning, I pray that as you sit there, nalingkod ka lang din ha, mag-ampo ka. So, kaya Ginoo, tabangi ko. Ang kong isuon, brag disol pasayloon, pag Ginoo pasayloa. Ako nagkapay patawad Ginoo para Ginoo kaniya. Pasayloon ako. And if you're here this morning, nakayatras sa uban, nakaybikil sa uban, at tuwa, ngay pasaylo. Unya, pangabuhi kisakto. Kaya kita na kinakibalo, nga kita dapat magtabang sa maigsuon nato Ginoo. Maigsuon nato sa Ginoo, nga karon nag-alagad sa iya. Kita nagasalig, nga kita mahimo nato nga tanan, nga mahimo nato nga atong simbahan, na puno sa mga tao nga napatawad, na puno sa mga tao nga nagpatawad pud og sala sa uban, unya mahimo ang kita nga tanan nay kalipay, nay kalinaw sa pag-alagad sa Ginoo. Father God, thank you for this time. Help us, Lord, to pray. Help us, Lord, to come before you asking forgiveness. And help us, Lord, to be humble in doing this. Not to display ourselves before people, but to be humble in doing this for you. Thank you, Lord, for today. I ask for your blessing upon all of us. And may all of us, Lord, pray this thing as we go home, as we leave this place, that all of us can have a blessing of forgiveness. Thank you, Lord, today. Bless us. I pray in Jesus' name. Amen.